Sa una pa lang halata ko ng kakaibang ngiting ipinupukol sa akin ng boss kong si Jake. Ngunit binaliwala ko yun dahil akala ko normal lang sa binatahang basta nalang tumitig ng walang rason. Isa pa ay masyado akong mahiyain para kausapin ng binata. Nakilalang suplado sa karamihan. Isang CEO si Jake sa kanilang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Matalino ang lalaki, gwapo at talented. Halos lahat na yata ng magagandang katangian para sa isang lalaki ay pinakyaw na ng binata. Marami din na nagkakagusto dito at ayaw ko mang aminin. Isa na ako doon. Gayunpaman hindi ako kagaya ng ibang babae. Nalantaran ng pagpapakita ng gusto kay Jake. Tahimik lang ako at madalas na nakayuko. Hindi ko kaya makipagsabayan sa kanila dahil ako ay simpleng babae lamang. Katamtaman ng aking taas, balingkinita ng katawan, at may mahabang kulay itim na buhok. Tipikal na ganda ng isang tunay na Pilipina. Sa kabila ng pagiging simple ko, ay may kaibigan din naman ako kahit papaano. Ang pangalan niya ay Zara. Hindi katulad ko si Zara. Mayaman ng babae. Isa ding CEO sa kumpanya nila dahil sa taglay nitong yaman at maimpluwensya. Sopistikada at sosyalera. Marami ang nagtatanong kung paano kami nagkakasundo. Gayong magkaibang ugali naming dalawa. Magkaiba din ang estado sa buhay. Kumbaga, langat si Zara samantalang lupa ako. Ako nga pala si Mia, 30 anyos. Ano bang nakita mo sa akin at ginawa mo akong kaibigan, best? Mahirap lang ako. Mas mababa sa natatamo mo at walang pangalan ng pamilya ko sa lipunan. Samantalang ikaw, mayaman na, kilala at sikat pa. May sariling kumpanya na alam kong mas lalago pa pagdating ng panahon. Kailangan ba talagang may rason para gustuhin kong maging kaibigan ng isang tao, Mia? Kung tatanungin mo ako ulit, ganun pa din ang isasagot ko. Kinaibigan kita kasi magaan ang loob ko sa'yo. Yun lang yun, okay? Matagal na kami magkaibigan ni Zara. Simula grade school pa lang, magkakampi na kami. Kaya naman kahit anong desisyon ng mga magulang ni Zara na tumira sa ibang bansa ang babae, ay hindi magawa ng mga ito. Sabi sa akin ni Zara, hindi raw niya ako kayang iwan. Hindi raw kasi magiging masaya ang buhay niya kapag pinapunta ito ng mga magulang papunta sa ibang bansa. Swerte naman na makapasok ako sa kumpanya ni na Sir Jake. Nasa malapit lang din ang opisina ni Zara, kaya araw-araw kami nagkikita. Sabay kami nagla-lunch at nagsasnack. Nang hapong yon, niyaya pa ako ni Zara na magkape, na pinaunlakan ko naman. Best, mauna na ako umuwi sa'yo ha. Nandiyan na kasi ang sundo ko. Gusto mo bang sumabay na sa akin? Huwag na, best. May dadaanan pa kasi ako. Mga gamot na kailangan kong bilhin para kay Lola. O sige, una na ako ha. Bit-bit ang bag niya ay kumaway ang dalaga sa akin bago ito sumakay sa kanyang sasakyan. Gumanti ako ng kaway sa kaibigan ko. Hanggang sa tuluyan na maglaho ang sinasakyan nitong kotse sa aking paningin. Paalis na sana ako nang isang busina ang umagaw sa kanyang pansin. Mia, pauwi ka na ba? Halika, sumakay ka na, ihahatid na kita. Naku sir, mag-jeep na lang po ako. Masyado ng hapon para mag-abang ng jeep, Mia. Punuan pa at mahirap makipagsabayan. Mas mabuti pang sumakay ka na para maaga ka makauwi. Total naman, ay isa lang ang way natin. Salamat po sir. Ipinagbukas na ako ni Sir Jake ng pinto ng kotse kaya sumakay na lamang ako. Hindi na ako nagtangkang tumanggi pa dahil alam ko din naman na wala akong mapapala. Habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada, ay marami kaming napag-usapan. Inabala ko na lang din na gawin ang bagay na yon dahil kapag nanahimik ako, maririnig lang sa buong kotse ang pintig ng puso ko. Kung alam lang ni Sir ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Isang malaking kahihiyan kapag pinagtawanan niya ako. Dinadaan ko na lang sa pagkukwento tungkol sa pamilya ko para kahit papaano mabawasan malang ang kahihiyan ko. Sinabi ko ang totoo na nag-iisang anak lang ako. Pero yumao na ang mga magulang ko. Nasa poder ako ni Lola na may sakit din.
at siyang dahilan kung bakit nagsusumikap ako. Alam mo, nakakatuwa ka, Mia. Hindi ka katulad ng ibang babae na mapagkunwari, na ikinakaya ang kahirapan. Saludo ako sa'yo dahil dyan. Hindi ko alam kung naniniwala ba ang lalaki sa ikinuwento ko. Kaya naman hindi ako nagsalita. Total nagawa ko naman ang ikalma ang nagririgudon kong puso. Eto ang unang pagkakataon na makakasakay ako sa kotse at makakausap siya. Hindi ko alam na napapansin din pala niya ako. Nginitian ko na lang siya at nanatiling tahimik hanggang sa makarating na nga kami sa tinitirahan ko. Maraming salamat po sa paghahatid, sir. Pumasok ako sa kalawanging gate ng aming bahay. May katandaan na ang tahanan namin. Kwento ni Lola, bata pa siya ay naitayo na ang bahay na yon sa kalyeng yon. Sabi niya, isa ang kanyang pamilya sa may pinakakalalang apelyido noong araw sa aming lugar. Sila kasi may sinasabi din noon sa buhay. Naging mariwasa ang aming pagtira sa bahay na yon. Na naputol din naman kaagad nang mamatay ang aking mga magulang. Huli na nang malaman naming nalulung sa sugal ang aking ama. At maraming naisangla sa aming mga kagamitan. Ang aking mama naman ay hindi kinaya ang sama ng loob, kaya ganoon din ang sinapit. Kamatayan. Magandang hapon po, La. May inihanda akong merienda, Apo. Kumain ka na lang. Lola, nagtatahi ka na naman. Mukhang nangangayayat ka yata, La. Hindi na yata tama yung halos madaling araw ko na nakakapagpahinga. Masama ang magpuyat. Hindi naman, Apo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Magpuyat man ako ng matagal. Masaya ako dahil ginagawa ko ito para sa'yo. Lola naman, hindi mo po obligasyon na pahirapan ng sarili mo para sa akin. Narito po ako para tulungan ka. Kaya nga po ako nagtatrabaho, hindi ba? Para mabayaran ang mga utang na iniwan ni Papa. Nagpatuloy ang ganoong trabaho ng aking lola. At ako naman ay mas lalong nagsipag sa pagtatrabaho. Bagamat nagtataka ay hindi ko na din binigyang pansin ang pakikipaglapit sa akin ni Sir Jake. Ayon sa kanya, ay nais daw niyang maging kaibigan ako. At wala naman akong nakikitang masama, kundi hayaan na lamang ang binata. Magmula ngayon, ako na ang manlilibre ng snacks mo, umaga hanggang hapon. Pati lunch ko ba? Sagot mo? O Jake, baka mamaya agawan mo na ako ng best friend, ha? Kung best friend din lang, huwag ka mag-alala at hindi yun ang pakay ko sa kanya. Kung hindi man hintong si Mia, alam niya kung bakit nakikipaglapit ang isang lalaki sa isang babae. Nang sabihin niya ng binata sa amin, ay biglang natahimik si Sarah. Hindi ko alam ngunit nakakaramdam ako ng bakas ng panibugho sa kanyang mga mata. Na tuwing tinititigan ako ng kakaiba ni Jake, hindi ko na lang din yun pinansin kasi mababaw na biruan lang naman yon. At alam kong kagaya ni Zara ang tipo ni Sir Jake at hindi kagaya ko. Nang makauwi ako sa bahay, nagtaka ako nung maabutang pakapa-kapa ang lola ko hanggang nakaupo sa silyang tumba-tumba. Tila ba kinakabisado nito ang mga nakaukit na disenyo sa upuan. Kinabahan ako. Halos mabingi ako sa kaba ng aking dibdib. Gumawa ako ng ingay sa pamamagitan ng pagsipa ng maliit na bato malapit sa kinaroroonan ng aking lola. Ngunit nagtaka lamang ako nang hindi man lang siya lumingon. Sa halip ay tila pinakinggan lamang nito ang tunog. Nakaramdam ako ng kaba. Habang papalapit sa kanya, hindi ko gusto ang ideyang naglalaro sa aking isipan na maaaring kinahinat na nito. Nag-iisa na lamang ang aking lola na karamay ko sa mundo. Napahagulhol na lamang ako ng tuluyan nang mapagtantong tama ang aking hinala. Nabulag na nga ang aking lola. Ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin. Lola, ano po bang nangyari? Patawarin mo ako, apo ko. Ginawa ko ang lahat na makakaya kong gawin. Ngunit hindi pa rin pala sapat. Hindi, Lola. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganito. Hindi ka mapupulag. Kasalanan ko ang lahat ng to.
Sa totoo lang ay mabigat na mabigat ang aking kalooban. Hindi ko matanggap na sa ganoong paraan, pagdadaanan ng aking pinakamamahal na abuela, ang natitira niyang buhay sa mundo. Wala na tayong magagawa, Apo. Ito na marahil ang kapalaran ko. Ipagpapatuloy ko ang pagtatrabaho, Lola. Magsisipag pa ako lalo. Magtatrabaho ako sa gabi. Magsisikap ako at iaahon ko ang buhay natin sa kahirapan. Simula ng araw na yon, naging abala na ako sa trabaho. Madalas ako mag-overtime. Alam kong nagtataka na sa ginagawa ko si Jake. Ayos lang naman kami. Hindi kami nag-away. Pero ilang linggo ko na siyang iniiwasan. Siguro kung mahalaga ako sa kanya, ay sandamakmak na ang tanong niya tungkol sa akin. Kung galit ba ako sa kanya? May nagawa ba siyang mali? Bakit sa tuwing nakakasalubong o sinusubukan niya akong kausapin ay umiiwas ako? Kaya naman isang hapon ay tuluyan na niya ako na corner. Inabangan niya ang pag-uwi ko sa exit ng gusali at sapilitang isinakay sa kotse niya. Mag-uusap tayo. Teka lang, Jake, nasasaktan ako. Hindi ko maiwasan ng mapangiwi dahil sa higpit ng pagkakahawak ng binata sa aking palapulsuhan. Mukhang galit nga ito. Palatandaan ng pagiging seryoso ng kanyang mukha. Sa halip naman laban nagpatianod na lang ako sa pagpapasakay sa akin ni Jake sa kotse niya. Masasaktan ka talaga kung tuluyan mo akong iiwasan. Wala akong nagawa ng pinaharurot ni Jake ang kanyang kotse ng mabilis. Lingid sa aming kaalaman, isang pares ng mata ang kanina pa nagmamasid sa amin. Punong-puno ito ng panibugho, galit at inggit. Si Zara. Hindi ako makakapayag na mapunta kay Mia ang pinakamamahal kong si Jake. Marahang inihinto ni Jake ang kotse sa harapan ng aming bahay. Matamlay akong bumaba at hinayaan siyang sumunod sa akin. Ano pang silbi ng paglilihim ko, gayong malalaman niya din naman. Alam kong titigil din siya kapag nalaman niya ang totoo. Kagaya ng dati, nasa silyang tumba-tumba muli ang aking lola. Nakaupo at naghihintay sa aking pag-uwi. Pasok ka, Jake. Lola, kasama ko po si Jake. Magandang hapon po, Lola. Pinagmasdan ko ang pagkuha ni Jake ng kamay ni Lola para ilagay sa kanyang noo. Nang makita ko ang pagsahid ng noo ni Jake sa likuran ng palad ni Lola, ay biglang nanulas ang mumunting butil sa aking mga mata. Alam kong nagulat si Jake sa kanyang nakita. Alam na niya ang nangyari. Alam na niya ngayon kung bakit ko siya iniiwasan at kung bakit ako problemado. Pinagpahinga ko na lang si Lola at inasikaso ang aking bisita para makapag-usap kami ng maayos. Dinala ko siya sa may hardin. Gusto kitang tulungan. Ipapagamot natin ang lola mo. Pero, Sir Jake, hindi ganun kadali yun. Kapag tinulungan niya ako, marami ang magtataka kung sino ako. Alam kong iniingatan din ng pamilya ni Jake ang kanilang katayuan sa altas sosyedad. Kilalang tao sa lipunan ng mga magulang ng binata. Isang doktora ang ina nito at isang chief o police ang ama. Masasabing maalwan ng pamumuhay nila. Hanggat maaari ay ayaw kong makasalamuha sa mga matataas na uri ng tao. Natatakot akong mahusgahan at pagbintangang mapang-abuso. Baka masaktan lang ako. Kahit sa totoo lang ay natatakam na akong hablutin ang oportunidad na ibinibigay sa akin ng binata. Madali lang yun, Mia. Magtiwala ka lang. Bakit mo ba ito ginagawa, Jake? Hindi pa ba halata sa'yo, Mia? Mahal kita. Matagal na. Nahihibang ka na ba, Jake? Kapag minahal mo ako, pagtatawanan tayo. Wala akong maipagmamalaki sa'yo. Yan ba kitakatakot mo? Bakit, Mia? Ako ang lalaki. Hindi ba dapat ako mag-isip ng ganyan? Kakaiba ka talaga. Pero hindi na importante sa akin yon. Isa lang ang kailangang malaman ko. Mahal mo din ba ako? Pwede bang maging tayo? Pakiramdam ko ay sinisilaban ng aking pisnga dahil sa labis nitong pag-iinit. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya.
Sa estado namin ngayon, malayo na sa crush lang ang nararamdaman ko. Sigurado may ibang mas matinding feelings sa loob ng puso ko. Pero sa dami ng responsibilidad ko, hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Pakiwari ko tuloy. Makita ko lang ang nanunod yung tingin sa akin ng lalaki. Ay tila maiihina ako sa sobrang kilig. Mahal agad? Hindi po pwedeng gusto muna? O sige, sagutin mo nga muna ako. Gusto mo ba ako? Umamin ka na kasi. Kung di, hahalikan kita dito. Napatidig ako kay Jake nang sapuhin niya ang aking pisngi. Gwapo ang binata. Bumagay sa kanya ang malalantik na pilik mata. At normal na mapupulang labi. Kayumanggi ang kulay ng balat nito. Ngunit nagdagdag lamang yan sa maladonis na tindig ng lalaki. Bukod pa roon, napakatangos ng ilong nito. Hindi ako makapagsalita pero gusto kong sumagot. Sa halip na apuhapin ng tinig, ay napatibto akong lumapit sa binata at hinalikan ng pisngi nito. Alam ko sa simpleng kilos kong yon, naiintindihan na ni Jake ang tugon sa tanong niya. Kumalat sa buong department ang pagkakaroon namin ng relasyon ni Jake. Marami ang natuwa. Pero at the same time, marami din na nagalit. Isa na doon si Zara, na may lihim na pagtingin pala kay Jake. Simula nang malaman niyang hinahatid ako ng lalaki sa bahay, halos araw-araw na din siya nagpupunta sa opisina namin. Kasi matalik na magkaibigan naman ang mga magulang nila. Hindi ko ito binigyan ng ibang dahilan, kasi kaibigan ko naman si Zara. Wow, best friend. Naging busy lang ako ng ilang araw, may boyfriend ka na agad. Hindi mo man lang itinawag. Naglilihiman na ba tayo ngayon? Oo Zara. Pasensya na kung hindi kita nabalitaan ha. Masyado kasi akong abala nung isang linggo. Busy sa boyfriend mo? Okay lang. Hindi rin naman kayo magtatagal eh. Anong sinabi mo Zara? Ang sabi ko, hindi rin naman magtatagal ang relasyon ninyo bilang magkasintahan. Dahil kilala ko ang mga klase ni Jake. Mas mabilis mag-propose ng kasal ang mga lalaking katulad niya. Hindi na ako nakasagot sa kanyang tinuran. Biglang bumagal ang aking paghinga. At tila nahirapan akong lumunok. Mukhang may kakaiba sa aking kaibigan. Halata kasi kung pinaplastic niya ako o hindi. Pero sa nakikita ko ngayon, parang hindi niya gusto ang nakarating sa kanyang balita. Hindi ko na lamang ito pinansin. Dahil biglang sumingit sa aming usapan ng sekretarya ni Jake. Aniya, pinapatawag ako ng lalaki. Pilit ang iting nagpaalam na lamang si Zara na babalik na din sa opisina nito. Ako naman ay nagmamadaling nagpunta sa opisina ng aking nobyo. Kinahapunan, inihatid muli ako ni Jake pa uwi sa bahay. Pakiramdam ko tuloy, isa akong prinsesa. Ramdam na ramdam ko ang inggit at panibugho ng bawat isa sa mga kaopisina ko. Naisip ko tuloy, hindi nila ako dapat kinaiinggitan. Lahat naman kami ay may nakatakda na makakatuluyan pagdating ng araw. Inalalayan ako ni Jake pasakay ng kotse. Sa simpleng gesture niyang yon ay napangiti ako. Nakausap ko na pala sina mama at papa, mahal. Sa katunayan, gusto nila makita si Lola. Gusto nila tayong tulungan. In fact, si mama daw mismo magsasagawa ng operasyon ni Lola sa mga mata. Free of charge na daw lahat. Ano? Nakakahiya naman, Jake. Ang mahal ng pagpapaopera sa mata, hindi ba? Tapos, ililibre lang ng mga magulang mo? Oo naman, bakit hindi? Magiging manugang ka din naman nila. Jake! Dahil sa labis na tuwa ay napaiyak na lamang ako. Kulang ang salitang pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Jake para sa akin. Alam ko, siya na ang magiging mundo ko. Masaya kaming umuwi para ibalita kay Lola ang nalalapit na operasyon niya. Nang dumating kami sa bahay, bahagya pa akong nagtaka. Nang matuklas ang tahimik ang buong paligid. Maging ang mga bintana ay nakasarado. Umalis ba ang lola ko? Mukhang imposibleng makaalis lang siya nang walang kasama.
Lola? Umakto akong kakatok sa pinto. Ngunit nang pihitin ko yon, ay kusa yung bumukas. Ibig sabihin nasa loob lang ng bahay si Lola. Sumasal kagad ang kaba sa dibdib ko. Tila ba may hindi magandang nangyari. Minsan lang ako magkakotob. Ngunit totoo yon. Tinawag ko siya muli at pumasok na ng tuluyan sa loob. Maliwanag naman. Nakasindi ang mga ilaw. Nakabukas din ang silid ng aking lola. Halatang sinadyang buksan na tila hinihintay ako. Habang papalapit ako sa kwarto, ay mas lalong dumagundong sa kaba ang aking dibdib. Ewan ko kung bakit, pero masama talaga ang kutob ko. Sapo ko ang aking dibdib nang pumasok sa loob. Napahinga ako ng maluwag. Nang makitang bukas ang banyo at umaagos ang tubig sa shower. Siguro nasa loob ang lola at may ginagawa. Siguro hindi lang niya ako narinig kanina. Kasi maingay nga naman ang tubig sa loob. Lola, nandito na ako. Lola! Halos panawan ako ng ulirat nang makitang nakahandusay na si Lola sa sahig. Malaki ang bukol sa ulo at namamaga na yon. Sa tansya ko, nadula sa sahig si Lola. Kaagad ko siyang dinaluhan at sinubukang gisingin. Ngunit pumalahaw na lang ako ng iyak nang mapagtanto kong malamig na ang katawan niya at naninigas na. Gusto kong takasan ng kaluluwa ng maalalang kaninang umaga pag-alis ko ay nasa banyo na siya. Kaya marahil pagkaalis ko ay nangyari kaagad ang disgrasyang hindi namin inaasahan. Tiningnan ko ang mukha ng lola. May namuupang luha sa mga mata nitong nakapikit. Muli ko siyang ginising. Pero alam kong hindi na siya babangon pa. Kaya nagsimulang lumandas ang masaganang luha sa aking mga mata. Gumaralgal ang aking boses. Nagsimula akong yugyugin siya ng pagkalakas-lakas sa pag-asang baka hinimatay lang si Lola. Pero nakailang yugyug na ako sa kanya ay walang nangyari. Nanlamig ako at napaluhod sa paanan ng aking lola. Hinayaan kong mabasa ang aking sarili sa shower. Nanginginig ako at tila may palasang tumama sa aking dibdib. Wala na ang aking lola. Iniwan na ako. Patay na ito. Hinawakan ko muli ang lola ko at niyakap. Tila ako nawalan ng lakas. At nang makitang tumutulo din ang nabuong luha sa mga mata na nakapikit na si Lola, ay tuluyan na ako napahagulhol. Lola! Para sa akin, tila ako isang kuting na iniwanan ng inahing pusa at basta nalang hinayaan sa kalsada. Yun ang eksaktong nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na nang makita ang unti-unting pagtakip ng lupa sa kulay puting kabaong ng aking lola. Nangihina ako at halos tuyo na ang mga mata sa kaluluha. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa kamalasang nangyari sa akin. Nagpapasalamat ako kahit papaano na natili sa tabi ko si Jake. Hindi niya ako iniwan. Sa halip ay dinamayan niya ako at ng mga magulang niya sa lahat ng lungkot na tinatamasa ko. Kabaliktaran kay Zara, na isang beses ko lang nakitang dumalaw sa burol. At yun ay noong huling lamay lamang ng lola ko. Dahan-dahan na nagsialisa naman nakipaglibing. Lahat ay malungkot at nakikiramay. Iha, mauuna na kami sa inyo. Pasasamahin ko na muna si Jake sa'yo at sana pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo. Mahirap kung mag-isa ka lang sa bahay niyo. Ma'am, sobra-sobra na po ang tulong niyo sa akin. Hindi ko nga po alam kung paano ko kayo mababayaran. Iha, huwag mong isipin ang kabayaran. Mahal ka namin. Kami na ang pamilya mo ngayon. Lahat ng ibinibigay namin sa'yo ay bukal sa kalooban namin. Napakabait po ninyo. Kaya kahit masakit sa akin ang pagkawala ni Lola, gagawin ko po ang lahat makabawi lang sa inyo. Sinagot po ninyo ang pagpapalibing sa aking Lola. Inimbitan niyo po ako sa isang bagay na hindi ko po alam. Kung paano ko po matatanggihan. Nakatakda akong taasan ang posisyon ni na ma'am sa kanilang kumpanya.
bilang isa sa mga executive officer. Kaya naman nahihirapan akong tumanggi dahil pwede kong mabayaran ng malaking utang na naiwan pa ng aking ama. May tsansa pa na mabawi ko ang nakasangla naming lupain sa Batangas. At baka makapamuhay pa kami ng matiwasay ni Jake kung sakali man na makakapag-ipon ako. Akala ko masaya na ako sa kabila ng kalungkutang nadarama ko. Ngunit ang nararamdaman kong kasiyahan ay panandalian lang pala. Hindi ko akalaing may darating pang dilubyo na ikasisira ng buhay ko. Umuwi ako ng bahay at nakiusap kay Jake na may higa muna sa bahay sa huling pagkakataon. Alam kong maiintindihan niya ako. Panahon na din para iligpit ko ang mga kagamitan ko. Habang sinasamsam ang mga gamit ko, ay hinaplos-haplos ko pang paboritong silya na tumba-tumba ng aking lola. Huwag kang mag-alala, Lola. Magsisikap ako. Ipagpapatuloy ko ang pangarap natin. Hindi ako malulungkot. Iingatan ko ang sarili ko. Iiwasan ko na ang malungkot dahil alam kong hindi ka matutuwa kung hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin ako. Sa pagkawala mo, masaya ako para sa iyo, Lola. Sa wakas kasama mo na sina Lolo, si Mama at si Papa. Hindi ka na mapapagod. Bantayan mo po ako, Lola. Nagulantang ako na may nagsalita sa aking likuran. Si Bren, ang aking kababata. Aniya, talagang hindi na ako malulungkot dahil dumating na daw siya. Sa pagkakaalam ko, nasa abroad itong si Bren. Bigla tuloy bumuhos ang aking mga luha. Napuno ang puso ko ng saya. Patakbong niyakap ko si Bren. Bren, wala na si Lola. Iniwan na ako ni Lola. Mahigpit akong niyakap ng aking matalik na kaibigan. Siya ang male version ni Zara. Bagamat mas open ako kay Bren sa lahat ng bagay. Minsan kasi, mas gusto ni Zara na nakatuon lang sa kanya ang aking atensyon. Ayaw niya na napapag-usapan namin ang mahihirap na bagay. Mga sitwasyon kung saan nahihirapan siya at ang kanyang mga kahihiyan. Halos hindi ko na mabitawan pa si Bren dahil sa sobrang saya. Dahil sa kanyang presensya ay tila nagkaroon ng gripo ang aking mga mata at muling humagulhol ng iyak. Gumana ang pakiramdam ko habang hinahaplos niya ang likod ko. Eto ang naging tagapagtanggol ko sa lahat. Nang nang-aapi sa akin. The brother I never had. Ang sumbungan ko sa lahat ng problema. Ang hindi ko alam nakita pala kami ni Jake. Napalis ang ngiti nito nang makitang may kayakap akong lalaki. Kaya ganun na lang pagkataranta ko. Nang umataka siya at sinugod si Bren ng suntok. Hayop ka? Bakit mo niyakap ang girlfriend ko? Napaatras si Bren at nagtatakang nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Jake. Ako naman ay hindi makapagsalita dala ng matinding takot. Ngayon ko lang nakitang ganoon kagalit si Jake. Lalo na at ako pa ang naging dahilan. Humingi ng dispensa si Bren at sinabing hindi niya alam na may boyfriend na ako. Kadarating lang niya from abroad at normal lang naman daw siguro na yakapin niya ang matalik niyang kaibigan. Tila nahimasmasa naman kaagad si Jake sa ipiniliwanag ni Bren na sinang-ayunan ko naman. Nang magpaalam sa amin si Bren, halos hindi ko matingnan si Jake sa kanyang mga mata. Sorry. Hindi mahal, ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Pinairal ko ang pagiging seloso kahit hindi naman dapat. I am really sorry. Naging maayos naman ang pag-uusap namin ni Jake. Hindi na ako pwedeng magkamali. Likas na malambing ako sa aking mga kaibigan. Kay Zara man o kay Bren. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko ng kontrolin ang sarili ko. Didistansya na ako sa aking mga kaibigan lalo na kay Bren. Nang maalala ko si Zara, nagpaalam ako kay Jake na bibisitahin ng kaibigan ko. Simula nang ilibing si Lola ay hindi pa kami nagkikita. Okay lang naman sa akin, mahal. Pero may kailangan akong i-rush sa opisina. I am afraid na hindi kita masasamahan.
Ayos lang yun, Jake. Mabilis lang naman ako. Saka pagkagaling ko sa bahay niya na Zara, ay didiretso ako sa opisina mo. Sayang naman ang isang araw ko kung tuluyin ako magiging absent. Ano ka ba? Boyfriend mo ang CEO ng kumpanya na pinagtatrabahunan mo. Huwag mo nang problemahin ang absences mo. Ako nang bahala dun, mahal. Inihatid lang ako ni Jake sa sakay ng taxi na maghahatid sa akin papunta sa bahay niya na Zara. Dahil madalas ako dati sa bahay nila, hindi na ako ine-interrogate ng guard pagpasok ng gate ng subdivision nila. Naglakad na lang ako papunta sa bahay nila. Mabuti na lang, nakasabay ko sa pagpasok si Manang Laura, ang kanilang katulong. Ipinagtanong ko si Sarah sa kanya at sinabing nasa loob ng bahay nila. Pumasok na lang daw ako at hintay ng babae dahil mukhang pababa na din ito. Hindi ko inaasahan na naroon din si Bren at mukhang balak dalawin si Zara. Magkakilala din naman ang dalawa. Pero sa tingin ko, sa hilat siya ng mukha ni Bren, parang may importante itong sasabihin sa aking kaibigan. Kaya hindi ko tuloy alam kung ano pumasok sa isip ko at palihim siyang sinundan papunta sa kwarto ng best friend ko. Hindi nila alam, lihim akong nakikinig sa pinag-uusapan nila. Bren, kumusta? Ano, nagkita na ba kayo ni Mia? Tumango si Bren bilang pagsang-ayon. So, what do you think? Makakaya mo bang paghiwalay ng dalawa? Nanlamig ako sa paunang tanong ni Zara. Aminado ako. Namutla ako kaagad pagkarinig sa kanyang sinabi. Kaya naman mas pinagbutihan ko pa ang pakikinig. Nagbiro pa ang lalaki na yun pala talagang isanulubong kaagad sa kanya ni Zara. Pagkatapos ng mahabang panahong hindi sila nagkita. O sa tingin ko, sa phone line nagkakausap ang dalawa. Nasapo ko tuloy ang aking dibdib ng hindi inaasahan. Tumawa ang lalaki bago ininom ang juice na nakahanda na sa bedside table. Narinig kong sinabi ni Bren na hindi na kami dapat guluhin pa. Binigyan pa raw niya ng blessing bilang kaibigan ng relasyon namin ni Jake. Hindi ko inaasahan na magwawala si Zara. What? Why did he let her? Nagpaliwanag si Bren na isa lang daw siyang panira sa kaligayahan namin ni Jake at wala daw siyang karapatang makialam. Wala naman daw siyang nakikitang signs na nagkakalabuan kami ng aking boyfriend. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano-ano na palang sinasabi ni Zara sa aking kaibigan. Eto ba ang dahilan ng pag-uwi ni Bren sa amin? But I know, I love her. Bakit hindi ka nagtapat? Bakit hinayaan mo magsama sila sa isang bubong? Hindi mo ba alam na pwede silang ipakasal ng mga magulang ni Jake? How about me? Mahal ko si Jake since we were kids. At hindi ako makakapayag na kung sino-sino lang ang ipapalit niya sa akin. Natakot ako sa naging reaksyon ni Zara. Galit na galit siya. It was like she became loser for the first time sa harapan ni Bren. Ay nag-amok si Zara. Pinagbabasag niya lahat ng bagay na mahawakan niya. Kahit ang mga katulong ay ilag na ilag sa kanya. Kaya naman hindi na nakatiis si Bren at mabilis na tinawagan ng mga magulang ni Zara. Kasabay ang pagpapaalam niya na aalis na. Ngunit hindi pa siya nakalabas ng bahay kaagad. Tumulong pa siya sa pag-awat kay Zara na kahit ang mga katulong ay sinasaktan na. Ako naman ay lihim na umiiyak. Hindi ako gumalaw sa aking pinagtataguan. Hanggang sa marinig ko ang boses ng kanyang mama. Tinatanong nito ang anak kung ano ang dahilan ng pagwawala nito. Kita kong nagpapapadyak sa Zara kahit pa ilang beses na itong sinaway ng ina. I want Jake, Dad. I want him. Please, make a way para mawala sa landas namin si Mia at akong pakasalan ni Jake. Sa Jake lang ang gusto ko. Kita ko ang lungkot sa mukha ng mama ni Zara. Alam kong kahit ano pa ang ibigay nila, ay mas igigiit pa rin ito ang gusto. Kilala ko ang aking kaibigan.
Siya ang perfect example ng isang spoiled brat na ayaw tumanggap ng pagkatalo. Narinig kong sinabi ng papa ni Zara na hindi pwede ang gusto niya dahil narito na ako bilang girlfriend ng binata. Nahumanap na lang sila ng iba. Pero nagmakaawa ang mama niya. Hindi normal si Zara. May mental health disorder ito. At kapag sinuway nila ang dalaga, ay mas lalong lalala ang schizophrenia nito. Alam ko ang tungkol sa kalagayan niyang to. Graduating na kami sa college nang madiskubre ito ng mga magulang niya. Nagsimula ng humingi ng isang mamahaling bagay si Zara na inayawan ng kanyang mama. Sinabi nila na kailangang idisiplina ni Zara ang kanyang sarili pagdating sa mga bagay-bagay. Pero nagulat na lang sila nang mangyari ang mga kakaibang bagay. Nagsasalita si Zara ng mag-isa. Kung ano-ano ang nakikita nito. Minsan pa nga ay sinabi nitong nakakausap nito ang mga patay. And worst, she tried hurting herself not only once but thrice. May suicidal tendency daw ang mga schizophrenic persons, lalo na kapag na-trigger ito. Ito ang isa sa ikinakatakot ko. Kaya nang ipag-utos ng mama ni Zara na ipakuha muna ang gamot niya sa drawer, sinamantala ko ang pagkakataon. Umalis ako sa bahay nila nang walang ibang nakakaalam sa aking pagpunta kundi ang kasambahay lang. Makalipas ang ilang araw, pakiwari ko, isa akong prinsesa na naligaw ng landas at ngayon ay tuluyan ng nakauwi. Yun ang pakiramdam ko ng pagkababa sa kotse ay mainit na pagtanggap mula sa mga kasambahay, sa mayordoma at sa mga magulang ni Jake ang aking natanggap. In-invite ako ng aking boyfriend na dalawin ang kanyang mga magulang at hindi naman ako tumanggi. Simula nang nangyaring pagbawala sa bahay ni Zara, pilit kong kinalimutan ang mga nangyari. Inintindi ko na lang na may sakit siya. Gayunpaman, hindi ko sinabi ang mga ito kay Jake. Nanatiling lihim sa akin ang mga nangyari. Niyakap ako ng kanyang mama nang makapasok ako ng tuluyan sa kanilang tahanan. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap, ma'am. Tumawa ang mami ni Jake, sabay biro sa akin. Nakailangan ko na daw siyang tawaging mami. After all, magiging asawa na daw ako ng anak niya. Namula tuloy ang pisngi ko na ikinagigil naman ni Jake. Nakakaya pa rin po. Parang hindi ko deserve ang lahat ng to. Napakabuti niyo po sa akin. Huwag kang mahiya, iha. Sanayin mo ng sarili mo dahil darating ang panahon. Everything that belongs to us will be yours too. Ma'am, are we going to sleep on the same room? Magtigil ka nga, Jake. Hindi ka na nahiya sa mami mo. Magtigil ka nga, Jake. Hindi ka na nahiya sa mami mo. Saka ano magtabi? Hindi naman tayo mag-asawa. Saka hindi ba, uuwi ako mamaya? Iha, pwede ka naman mag-stay for the night. Gusto ko na tuloy lumubog sa kahihiyan. Ewan ko ba kung bakit libang na libang tong boyfriend ko sa pang-aasar sa akin. Gayunpaman, napili talaga ako ni Jake na sa kanila na matulog. Hindi ko naman akalain magiging issue ito sa aming mga kakilala. Nang sumunod na araw, isinama ako ng mama ng aking boyfriend sa mall. Ipinag-shopping niya ako. Pinakain sa mamahaling restaurant at ipinasalon. Tuwang-tuwa pa siya dahil naging ultimate transformation daw ang labas ko. Maging si Jake ay hindi makapaniwala sa nakitang pagbabago ng itsura ko. Kaya naman nang mapagsolo kami sa labas ng bahay nila ay kinausap ko siya. Nagsipasukan na kasi ang mga kasambahay para mapagsilbihan kami. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kaagad siyang hinalikan sa labi. Para saan yon? Para sa lahat. Para sa pagpapasaya mo sa akin. Sa pagiging pamilya. Sa pagmamahal. Anything for you, my queen.
Bago pa man ako makahakbang papasok ng bahay, ay hinila na ako ni Jake at siniil ng maalab na halik. Tuluyan ako nagpaanod at ikinawit ang mga braso sa liig ng binata. Hindi ko alam kung kailan. Basta ang alam ko, si Jake. At marahil, ikamamatay ko kapag nawala ito sa buhay ko. Hindi ako papayag na maagaw siya ng kung sino. Lalo na si Zara, na isang self-centered at selfish na klaseng babae. Hindi na babagay sa kanya si Jake, na isang mabait at mapagkumbabang lalaki. Kagaya ngayon, labis-labis ang tuwa ko nang bigyan niya ako ng isang kwintas. Gaano kalaki ang pagmamahal mo sa akin, Mia? Katulad nitong bigay mong kwintas, hindi masusukat kung gaano kalaki ang pagmamahal ko sa'yo. I love you until eternity. Lingid sa aming kaalaman, sa mga oras na naglalambingan kami ni Jake, ay papasugod na pala sa kanilang bahay ni Zara, kasama ang mga magulang nito. Sa katunayan, nang dumating ang mag-anak ay dumiretso kaagad sila sa opisina ng papa ni Jake sa loob ng bahay. Hindi makapaniwala ang kanyang papa sa napag-alamang business proposal na inaalok ng mag-anak. Ang problema pa, mas malaki ang kanilang laban. Kung balak nga naman nilang lugihin ang kumpanya ni na Jake. Ngunit may nais na ialok pang ibang option ng ama ni Zara. Hindi nila papakailaman ng kumpanya ni na Jake kung papayag ang lalaki na ipapakasal kay Zara ang anak niya. Nagtalo ang dalawang negosyante. Sinabing hindi pwede ang gusto nila. Ngunit umiwi ang mag-anak ni Zara na hindi talunan. Dahil sa pagkakataong ito, sinisimulan na nila ang kalbaryo para sa pagkakahiwalay namin ng lalaking totoo kong minamahal. Nang pumasok kami ni Jake sa kanilang bahay, nagulat kami nang maabutang seryosong nagdidiskusyon ang mag-asawa. Hindi sinasadyang narinig namin ito, kaya ganun nalang pagwawala ni Jake. Hindi niyo gagawin yun, Mom. Dad, hindi ako papayag na maghiwalay kami ni Mia. Gustuhin ko mang umiyak ay hindi ko magawa. Nawalan ako ng lakas para ipaglaban ang tunay kong nararamdaman. Kinagabihan, binigyan ko ng pagkakataon na mag-anak na makapag-usap ng masinsinan. Ayaw kong magsilbing sagabal sa ikabubuti ng kanilang negosyo. Gawin ninyong nararapat, Mami, Daddy. Alam ko naman na may awa ang Panginoon. Maging maayos ang lahat. Hindi naman hawak na Zara ang kapalaran nating lahat. Kinaumagahan hindi pumasok sa opisina si Jake. Napilitan ako magtrabaho ng mag-isa. Ayos lang naman sa akin dahil wala naman akong kailangang i-rush sa paggawa ng reports. Kaya kalmado lang ako. Naglalakad na ako sa hallway nang makarinig ng bulong-bulungan. Oh, gosh, the slut is here. Careful! Huwag kayo masyadong dumikit. Baka mahawa kayo. Gold digger. Malandi. Napakarami pa nilang sinabi na tunay ngang nakakasakit ng damdamin. Papaiyak na sana ako pero napigilan niya. I felt relieved when I saw my best friend Bren. At the end of the hallway, tumatawa ito kasama ng mga nagkukumpulang empleyada. Patakbo ko siyang nilapitan, ngunit nagulat ako. Dahil nasa likuran niya pala si Zara na hindi ko napansin. Oh, Mia, ikaw pala. I heard Jake and you are not already living in the same roof. I heard Jake and you are already living on the same roof. Am I right? Naku, hindi naman totoo yan. Bumibisita lang ako sa bahay nila. Gusto kasi ni Dad at Mom na dalawan ko sila. Oh, really? Dad and Mom? Iyon na pala ang tawag mo sa kanila? Yun kasi ang gusto nalang itawag ko sa kanila. Nakakatawa ka, alam mo ba? How on earth did Jake end up on you? When in fact, our engagement is soon to be announced
Anong... Before you came into the picture, ipinagkasundo na kami ni Jake ng mga magulang namin. Kaya pwede ba? Back off. If they are telling you na botong-boto sila sa inyo, well, think again, Mia. Ginawa lang nila yun dahil sa awa. Can't you see? Lubog ang pamilya mo sa utang. Ulila ka pa sa mga magulang. At ngayon, natatakot ka na mawala pa ng tuluyan ng bahay at lupain nyo sa Batangas. Hindi ba? Siguro, hinahayaan ka na lang ng mga magulang niya. Isa kang literal na social climber. A gold, a digger, and oh, have a little shame. Langit si Jake at lupa ka lang. Hindi kayo nababagay sa isa't isa dahil akin lang si Jake. Nagulat ako nang bigla siyang nanulak. Dahilan para bumagsak ako sa sementadong hallway. Pinagtitingin na ako ng mga tao. May natatawa sa itsura ko. May naaawa. Yung iba ay nagpupustahan. At may kumukuha pa ng video. Nagsimula na din magkumpulan ng ibang empleyado mula sa iba't ibang departamento na kinaroroonan na namin. Kaya nagkukumahog ako sa pagbangon. Ang kaninang pinipigilan kong luha ay tuluyan ng umalpas. Ano bang nangyayari sa'yo, Zara? Hindi ka naman dating ganyan. Pinamaywangan ako ni Zara at dinuro-duro pa. Para bang nadiri siya sa pagpapakumbabang pinakita ko sa kanya. Spare me the drama, Mia. It doesn't change the fact na inaahas mo ang fiancé ko. Wala akong inaagaw sa'yo, Zara. Yeah, akala mo lang. Wala. Dahil hindi ko naman pinakailaman ng kalandian mo. Oh well, maybe. Virginity mo lang ang habol sa'yo ni Jake. Siguro, nakuha na rin naman niya. So, layuan mo na siya, bitch. Hiyang-hiyang nilisan ko ang lugar na yon. Hiniling ko na sana lamunin na lang ako ng lupa. Upang makatakas sa hihiyang idinulot sa akin ng inaakalang kaibigan ko. Maging si Bren, na kanina pa ako inaalo, ay hindi ko na lamang pinansin pa. Sa halip nagpunta na lamang ako sa sementeryo para dalawin si Lola. Sabi ko na nga ba, makikita kita rito. Huwag ka nang umiyak. Everything will be fine. Tell me, Jake, am I not deserve to be happy? Masyado ba akong masama para pahirapan ng ganito? Ano ba kasing ginawa ko? No, hindi ka masama. Sadyang may mga tao lang na hindi masikmura na makita kang masaya. Nabalitaan ko nangyari kanina sa pamamagitan ni Bren. Kaya sinugod ko si Zara sa bahay nila bago kita hinanap. But why, Zara? Of all people? Best friend ko siya, Jake. Siya lang inaasahan ko makakaintindi sa akin, ngunit bakit? Kung kailan mahal na mahal kita ng sobra. Sa kanya ako paparatang inagaw ko ang sarili kong nobyo? Mahal, I have nothing to do with Zara's issue. Wala nga akong kaalam-alam sa engagement ng sinasabi niya. I'm sorry kung pinagdudahan kita. Sinapo ni Jake ang aking mukha at tinitigan. Para bang binibigyan niya ako ng assurance na magiging okay din ang lahat. It's okay, Mia. Mahal. Nakahanda naman akong intindihin ka. Kahit ilang beses pa. Mahal na mahal kasi kita. Bago umuwi ay dumuan muna kami sa bahay nila. Kaagad ng mga kinuwento ni Jake sa mga magulang ang nangyari. Galit na galit ang mag-asawa, lalo na ang kanyang mama. Sumusobra na talagang pamilyang yan at talagang sinakyan pa nilang kagagahan ng anak nilang baliw. Don't worry, Mia. Sasampahan natin ang kaso ang Zara na yan. Pero, Mami, hindi naman na po kailangan. Hindi naman po ako umuwing duguan. Nagimbal ang pamilya ni Jake ng gabing yon nang may dumating na abogado sa kalagitnaan ng kanilang paghahapunan. May ibinigay itong mga papeles na kailangang papermahan para ma-confirm ang nangyayari sa kanilang kumpanya. Almost 60% ng pera ng kumpanya ang hinugot ng mga shareholders. Kaya ang natitirang 40 na lamang ang pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang natitira. Literal na papunta na sa bankruptcy ang kumpanya na ilang taon nilang pinalago.
biglang nag-breakdown ng mag-asawa. Kaya kahalos hindi magkandamayaw sa pag-alo si Jake sa kanyang mga magulang. Hindi ko naman alam kung paano patatahanin ng mama niya na halos magwala na sa kaiiyak. Ilang sandali lang, tumirik ang mga mata nito. Jake! Jake! Si Mami! Pinagtulungan naming ilabas ng bahay si Mami para isakay sa kotse. Nanginginig ang mga mata ng kanyang ama habang nagmamaneho. Kaya alam kong kailangan ko na magdesisyon. Ako lang naman na nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Alam kong masakit pero kailangan kong gawin to. Nagmamadali akong bumaba sa kanilang sasakyan. Saan ka pupunta, Mia? Uuwi na lamang ako sa bahay, Jake. Susunod ako. May kailangan lang akong asikasuhin. Sumunod ka kaagad. Hindi ko kakayanan kapag nawala ka din sa akin. Hinayaan kong umusad ang kotse nila papunta sa ospital. Nanginginig ang aking mga kalamnan habang nagpapasya. Alam kong mabigat itong gagawin ko, pero wala na akong ibang choice. Nang gabing yon, nagpunta ako sa bahay ni Zara. Nadatnan kong umiinom ng alak ang tatlo na para bang nagsa-celebrate. Ibalik niyo ang lahat ng kinuha niyong shares sa kumpanya nila. Lubayan niyo ang plano ninyong pagbabangkrap sa kumpanya nila. Nakahanda akong isuko si Jake. Libre ka ng pakasalan siya, Zara. At paano ko naman malalaman na totoo ka sa mga sasabihin mo? Nakahanda akong umalis at iwan si Jake. Basta wag niyo na silang pahirapan. Deal. Ibabalik ko din ang bahay at lupa mo sa Batangas na narimata na ni Dad. Basta, wag ka magpapakita sa amin kahit kailan. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, Zara. Then, make it fast. Ayoko na naghihintay. Gusto kong mawala ka na sa landas namin. Napaiyak ako ng gabing makauwi ako sa bahay. Sa mismong tahanan namin ni Lola. Mapait ang ngiti ko habang nag-eempake. Kanina lang tinawagan ako ni Aling Susan. Ang naging kontak namin para isang laang lupa at bahay sa Batangas. Okay na raw at pwede nang tirahan. Nakiusap ako kay Zara na wag nang ipaalam kay Jay kung saan ako pupunta. Imbes na tanggapin ko ang bahay at lupa namin, ay ibinenta ko ito sa kanila. Malaking halaga din ang meron ako ngayon. Bala kong ibayad ang kalahati sa pagkaka-ospital ni Mami. Samantalang ang kalahati naman, gagamitin ko sa bagong simula. Mabigat ang loob ko nang muling tahakin ang bahay ni na Jake, kung saan napag-alaman kong umuwi ang binata. Kamusta ang mami mo? Malaki ang kinuha nila sa shares namin sa kumpanya. Hindi ko alam kung paano ito aabunuhan. Babagsak na kami. Kasabay ng kaalamang maging ang pambayad namin sa ospital ni Mami ay sagad na kami. May awa ang Diyos, Jake. Tutulungan niya tayo. Balita ko, bibili ng pamilya ni Zara ang kumpanya namin. At sila na ang magiging principal shareholder ng aming kumpanya. Okay yan, matutulungan nila tayong isalba ang kumpanya nyo. May kapalit, Mia. Kailangan kong pakasalan si Zara. Kapag hindi ko ginawa yon, hindi magagamot si Mama. Malubha ang sakit niya sa puso, kailangan ng operasyon. Nginitian ko si Jake at hindi na hinayaan pang ibahagi ang aming mga problema. Magkahawa kamay na pumasok kami sa kabahayan. Masakit man para sa akin. Kailangang simulan ko na ang huling pagkakataon na maaasikaso ko siya. Gusto mo bang kumain? I just wanna sleep. Please, stay with me. Tumango ako at sinamahan siyang mahiga sa kama. Pagkasahid ng mga katawan namin, ay tila sinilaban si Jake at nakaramdam siya ng init. Mapasok niya akong hinalikan at hindi man lang ako umangal. Wala akong nikatiting na pagtanggi. Saksi ang kabuuan ng kwartong yon sa kailaliman ng gabi. Ang pagsuko ko ng aking sarili at puso para sa lalaking tangi kong minamahal. Masakit man para sa akin,
isang desisyon ang nabuo ko. Gaano man ito kahirap, handa akong isakripisyo ang lahat, maging ang buhay ko. Para sa ikabubuti ng aking mga minamahal. Masakit man para sa akin, isang desisyon ang nabuo ko. Umalis ako sa aming lugar at nagpakalayo-layo. Noong una, nakikibalita pa ako kay Bren patungkol kay Jake. Nagwala daw ang lalaki nang malamang binayaran ko ang hospital bills ng mama niya gamit ang pera na nakuha ko sa napagbentahan ng bahay at lupa namin sa Batangas. Naging sunod-sunuran sila sa pamilya ni Zara. Ngunit hindi naman ito nagtagal. Nang maikasal ang dalawa, kaagad na naibalik sa kanila ang kapangyarihan at karapatan nila sa kumpanya. Good thing, sumunod ang mag-anak ni Zara ayon sa kontratang pinirmahan namin. Naging maayos naman ang buhay ko dito sa Naga, Cebu. Malayo sa gulo. Malayo sa sakit. Malayo sa mga alaala. Nagawa kong palaguin ang perang napagbentahan ko ng aming ari-arian. Sa ngayon, may restaurant na ako na may 5 branches sa Cebu na ang main specialty namin ay lechon. Okay na ako sa buhay ko at mas lalo pa itong naging masaya nang mapagtanto ko ang minsan naming pagkalimot ni Jake ay nagbunga ng isang napakagwapong supling. I named him Jacob, like his father. Nakuha niya ang malalim nitong dimples, ang mga ngiti, at ang magandang mga mata. Tila nangungusap. Pinalaki kong isang mabuting bata si Jacob. Ngayong 5 years old na siya, masyado na siyang matanong. Ang dami niyang curiosity na kung sino ang tatay niya, kung may lolo at lola ba siya. Tanging si Bren lamang kasi ang nakakausap niya. Tanging ginagawa ko lang para makalimot siya ay pinapasyal ko siya sa mall. Isang araw sa kalalakad namin, may nakabangga siyang isang matandang babae. Sumikdo ang kaba sa aking puso nang mapagtantong pamilyar ang kanyang mukha. Mami? Mia! Oh my God, Mia! Ikaw nga! Nagtitili sa labis na tuwa ang mami ni Jake. Luhaan kami nagyakap at naghiwalay din pagkatapos. Ang anak ko naman na si Jacob ay hindi na napigilang hawakan ng laylayan ng bestida ni mami. Sinasal tuloy ang dibdib ko sa labas na kaba. Lalo na't nagkatitigan silang dalawa. Anak mo, Mia? Opo, ma'am. He looks like Jake. Napaiyak ako sa tinura ng mama ni Jake. Kaya naman para mailayo kami sa intriga, ay sinama niya kami sa parking lot at pinasakay sa kotse nito. Sabi niya, matagal na daw naghiwalay sina Zara at Jake. Nalaman nilang pambablackmail ng pamilya ni Zara at ang pagnanakaw ng shares sa kanilang kumpanya. Sa ngayon nakakulong ang 3 at wala nang pag-asang makalabas pa. Simula nang mawala ako, araw-araw na lang daw malungkot si Jake. Palagi akong hinahanap. Kaya naman ang magkasakit ito ay ibinahe nila pa Cebu ang lalaki para pagbakasyonin dahil kaya pa naman ng daddy niya na alagaan ng kanilang kumpanya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi sa ginang na gusto kong makita si Jake. Si Jacob naman ay sabik na niyakap ang kanyang lola. Alam kong kailangan ko magpaliwanag kay Jake. Big time, kaya inihanda ko na ang sarili. Kinakabahan ako nang dumiretso kami sa bahay na tinutuluyan nila. Naabutan ko si Jake na nagpapahangin sa veranda. Pagpasok pa lang ng kotse sa kanilang gate at pagkababa ko ay nagkatitigan na kami. Hindi rin naging maramot si Jake, kagaya ng mga nababasa ko sa nobela at iba pang libro ng mga romance stories. Bumaba siya at sinalubong ako ng mahigpit na yakap. Akala ko hindi na kita makakita. Sorry kung iniwan kita, Jake. Hindi ka na dapat magpaliwanag, mahal.
Alam ko ang mga ginawa mo para isalba ang kumpanya namin at ang tuluyan namin pagbagsak. Niligtas mo kami sa lahat ng kapahamakan. You have such a big heart. At alam ko, ganoon din ang pagpapalaki mo kay Jacob. Bumaha ang luha ko ng balingan niya ng tingin ng bata. Kaya napalingon ako kay Mommy. Na-text ko na sa kanya bago pa man tayo makauwi. Ano, iiwan na muna namin kayo ha? Tatawagan ko ang daddy mo, Jake. Ayokong lumaking walang amang itong apo ko. Kaya kailangan pag-usapan na natin ang nalalapit na kasal ninyo. Ngayon, okay na ang lahat. So, pwede na bang maging tayo? Mia? Tatanggi pa ba ako? Mahal na mahal kita, Jake. Mas mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Natawa ko na naluluha nang makitang hinihila ni Mommy si Jacob papasok ng bahay. Sa dami ng aming pinagdaanan, alam kong hindi dito nagtatapos sa mga pagsubok. Pero pinagtibay kami ng panahon. Walang ibang hinagad ang pag-ibig, kundi kaligayahan para sa isa't isa. Kasiyahan sa mga taong naging sangkot ng paghihirap at kalungkutan. Ngayon, ang Panginoon namang gumawa ng paraan. Ibinigay niya sa akin ang taong tunay na para sa akin. At alam kong magiging masaya kami ni Jake, kasama ang aming anak na si Jacob.